Amen. So mga kapatid, dito na ulit tayo sa Morning Revival Preview. Naku, sobrang gabi na ngayon. Sobrang busy palagi. Okay, so gawin na natin to. Bagamat medyo late na ng gabi. Ang schedule natin ngayon ay week 17, day 3. So meron tayo rito mga Bible verses. Yung una ay 2 Corinthians 4:7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not out of us. So binanggit na dito yung treasure. So i-highlights natin to. Sabi rito, treasure in earthen vessels. So tayo ay earthen vessel. Mga sisidlang lupa, walang kabuluhan, mahina, pero sa loob merong kayamanan. At syempre, yung kayamanan na yan ay ang Panginoon. So yan ang ating kayamanan. 2:10. But whom you forgive anything, I also forgive. For also what I have forgiven, if I have forgiven anything, it is for your sake in the person of Christ. Amen. So tignan nyo yung forgiveness ni Paul in the person of Christ. Nang ibig sabihin nito, nakatingin siya sa Panginoon. Magpo-forgive ba ako o hindi? Wala sa kanya. Ibig sabihin hindi niya desisyon, kundi ang tinitignan niya ay ang Panginoon. So yung tayo ba may mga ganyang experience? Hindi mo gagawin kung gusto mo o ayaw mo. Pero titingin ka muna sa Panginoon. Yan yung ibig sabihin na in the person of Christ. So maganda yun. God shining in our hearts brings into us a treasure, the Christ of glory, who is the embodiment of God to be our life and our everything. So ito maganda yung definition niya tungkol sa treasure. Sabi niya, yung treasure ay ang Diyos na sumisinag sa loob ng ating puso. Ito yung treasure. Pwedeng meron kang Diyos sa loob mo. Treasure yan. Pero dito, ang sinabi niya, yung Diyos na sumisinag sa loob. Treasure siya. Ibig sabihin, meron siyang karanasan, may pandama, meron siyang storya. Na itong treasure na ito ay napaka-subjektibo. Hindi siya basta treasure na nakatago, kundi may pagsinag siya. Sabi ni dito. At itong pagsinag na ito ay si Kristo, okay, ng kaluwalhatian. Si Kristo ng kaluwalhatian na siyang pagsasakatawan ng Diyos, bilang buhay natin at lahat sa lahat. So yan ang treasure. So ang treasure yung Kristo mo, sumisinag. Sumisinag siya sa loob mo. Parang siya. Yung iba kasi bigyan natin ng halimbawa. Halimbawa, ikaw ay merong kayamanan na isang singsing. Kung yung singsing, palagi nakatago, treasure din siya. Pero kung yung tao na sinusuot niya, tapos yung treasure niya may bato na malaking diamond, sumisinag, di ba? May kahayagan yung treasure niya. May karanasan siya. Ito. Huwag lang ma-hold up. Okay, so ganun. Amen. Because of the shining in our hearts, we have this treasure, a treasure that is wonderful, precious, and marvelous. The treasure in the weak earthen vessels is the very God in Christ shined into us. A priceless treasure is contained in a worthless vessel. So, ang gandang Tagalogin ito. Sabi niya, itong treasure na ito ay ang isa na sumisinag sa ating mga puso. Ito yung treasure natin. At ito ay isang
kamangha-mangha, no? Isang mahalaga at isang kagilagilalas. No? So, yan yung treasure natin. At itong treasure na ito, sabi niya, nasa loob ng mahinang sisidlang lupa ay ang Diyos mismo na nakikristo na sumisinag sa loob natin. No? Siya ay walang kasing halaga na treasure. No? At ito ay nakapaloob sa isang walang halagang sisidlan. Kasi earthen eh. Yung treasure, walang kasing halaga. Ibig sabihin, hindi matumbasan. Pero yung vessel, walang halaga. Laki ng contrast. Di ba? Mula sa isang walang halagang sisidlan, na ilagay ang isang kayamanan, no, na walang kasing halaga. Priceless siya. Okay? At itong treasure na ito, sabi niya, ay walang katumbas na halaga. No? At ano pa? At so ang sabi niya, itong treasure na ito, ginawa niya pati yung sisidlan na walang katumbas yung halaga. So kanina sinasabi natin, kung sisidlan lang, walang halaga. Pero dahil nilagay yung treasure na walang katumbas na halaga, pati yung sisidlan ay naging isang sisidlan na wala na rin katumbas na halaga. Dahil doon sa nilalaman niya. So ganun yun. Kaya pag sinabi mo, pag wala ka nitong treasure na ito, wala kang halaga. Pero dahil nailagay sa atin ang isang kayamanan na walang katumbas ang halaga, pati yung sisidlan, no, naging walang katumbas. So ganun ang ano. Kasi yung English dito, mataas eh. Malalim, mataas. Kaya pati yung pananagalog natin, ang hirap hagilapin. So sinasabi niya rito, itong treasure na ito, okay, ay walang katumbas na halaga, okay. At ito ay naisagawa sa pamamagitan ng dibinong kapangyarihan sa loob ng pagkabuhay na muli. Kaya babasahin ko to. This has made the worthless vessels ministers of the new covenant with a priceless ministry. Ito pa. So yung vessel kanina, yung sisidlan, sinabi natin, naging walang kasing halaga rin. Dahil doon sa treasure na walang kasing halaga. Priceless sila. Pagkatapos sinasabi niya, itong itong walang katumbas na halaga na ito ay naging ministeryo ng bagong tipan. Bagong tipang ministeryo. Okay, so bakit ba naging ministeryo yung sisidlan? Kasi yung sisidlan ay nagdadala ng pagpapala, kaya ministeryo siya. Bawat isa sa atin ay mga sisidlan. At tayo ay mga uri ng sisidlan na pang-ministeryo. Ang ibig sabihin ng pang-ministeryo, okay, paglilingkod ng nagdadaloy, namamahagi. Yun, namamahagi tayo. Tayo ay naging mga sisidlang namamahagi. No? At ang mga sisidlan na ito, okay, ay naging walang kasing halaga na mga sisidlan na ginagamit ngayon tungo sa pamamahagi. Ano ba pinamamahagi natin? Siyempre, ang Diyos, ang buhay, ang tres-unong Diyos. So, ganun. At lahat ng ito ay naisagawa sa pamamagitan ng dibinong kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. Upang ang ekselente ng kapangyarihan, no, ay para sa Diyos, no, hindi mula sa atin. No. So, ibig sabihin nito, ang hinahayag dito na kapangyarihan ay dibinong kapangyarihan at ang ekselenteng kapangyarihan na ito, no, ay hindi mula sa atin, kundi mula sa Diyos. Amen. So today's reading na ako, sabi niya, the treasure is a glorious Christ, the embodiment of God, becoming our life and everything to us. This treasure
The indwelling Christ in us, the earthen vessel, is the divine source of the supply for the Christian life. Amen. So ano ba itong treasure? Si Kristo. Sino si Kristo? Ang pagsasakatawan ng Diyos. Okay? At ito ay naging buhay at lahat natin. So ito yung treasure na sinasabi. Na walang iba kundi ang nananahang Kristo sa loob natin bilang mga sisidlang lupa. At ito rin ang naging dibinong pinagmumulan ng tustos para sa mga buhay Kristiyano ng tao. So ang tustos ay nanggagaling dito. Amen. It is by the excellent power of this treasure that the apostles, as the ministers of the new covenant, were capable of living a crucified life, that the resurrected life of Christ whom they ministered might be manifested. So ang goal nito ay ang paghahayag ng isang buhay na nabuhay na muli. Kaya yung mga apostol, meron sila isang ministeryo, na ang ministeryong ito ay ang paghahayag ng buhay. At itong buhay na ito ay nanggaling sa pagkabuhay na muli. At sila ay merong excellenting kapangyarihan ng kayamanan na ito, na ginawa ang kanilang mga sisidlang bilang mga sisidlang pang-ministeryo ng buhay. So yan yung mga kondisyon ng mga apostol noon. Okay, so the expression of this treasure in 2 Corinthians refers to verse 6, where Paul speaks of the face of Jesus Christ. The Greek word translated face in verse 6 is the same word translated person in 2:10, which refers to the part around the eyes, the look at the index of the inward thoughts and feelings, which shows forth and manifests the whole person. This indicates that unless we have the index of Christ's face, we cannot be a treasure, or He cannot be a treasure to us in reality. Yung binibigyan kasi natin ng pansin dito, hindi yung doctrinal side niya. Hindi lang yun. Yung doctrinal side kasi nito ay mga accomplished na mga bagay. Accomplished na siya. Halimbawa, may Kristo ba tayo? Meron. Siya ba yung treasure natin? Siya nga. Earthen vessel ba tayo? Earthen vessel tayo. Na merong Kristo bilang kayamanan natin. Pero hindi yan ang binibigyan ng pansin. Ang binibigyan pansin dito ay yung kanyang subjektibong aspekto. Okay, so pakinggan natin dito. So sabi niya, una, yung kahayagan, itong kayamanan na ito, doon sa 4:7 ng 2 Corinthians, ay tumutukoy sa versikulo 6, na kung saan binabanggit ang mukha ni Kristo. So ano yung treasure? Ito yung mukha ni Kristo. Pag sinabi mong mukha ni Kristo, medyo pumapasok tayo sa karanasan at enjoyment at realidad ng kapangyarihan na ito, o ng kayamanan na ito. Okay, so siya yung mukha ni Kristo. At ito namang mukha ni Kristo, sa salitang Griego, okay, ay ay naging persona. Ayun. Okay, so yung mukha ay isang persona. Tama naman yan. Pag may mukha, merong persona. Pero pag sinabi mong persona, ito yung buong katauhan. Yung mukha, okay, so yung treasure, ito yung mukha. Yung mukha naman ay ang persona. Kaya merong mga development dito. Okay. Pagdating naman sa, okay, sa 2:10, okay, nitong verse na ito, yung persona ay tumutukoy sa bahagi ng palibot ng mata. Na tinatawag naman na sa English ay index of the eyes. Index. So, ibig sabihin yung paligid ng mata, yun yung index. So, nakuha niyo ba yung development? So, mula sa treasure, ano siya? Mukha siya ni Kristo.
Okay? At mula sa mukha, siya ay ang persona ni Kristo. At mula sa persona, pumunta siya doon sa index of the eyes, yung paligid ng mata. Yung paligid kasi ng mata, ito yung tinatawag na index. Nandiyan yung ibig sabihin, yung kahulugan ng kung anong nasa puso ng tao. Ano ang kanyang iniisip, ano ang laman ng kanyang kalooban. Yan ay nakikita doon sa index of the eyes. Yung iba sinasabi niya, yung salamin daw ng persona ay yung muka. Kasi pag yung muka ay galit, at pag yung tao ay galit, nakikita mo sa muka. Pag masaya, nakikita mo sa muka. Ano pa? Pag siya ay kontento, nakikita mo sa muka. Yung muka ang expression ng tao. Pero dito, mula sa muka, pumunta siya sa index of the eyes. Yun naman yung paligid ng mata. Na mula dyan, nakakapasok ka do sa persona ng tao kung anong meron siya. Yun, kung anong meron siya. So, ganyan ang kayamanan na ito. Hindi lang siya basta declaration. Ako, meron akong Kristo. Ako na isang panlupang sisidlan na walang kwenta, walang kabuluhan, nalamnan ng isang kayamanan na walang katumbas na halaga. Yan ay walang iba kundi si Kristo. Tama yan. Yan ay ang objektibong pananaw. Okay. Pero sa subjektibo, meron siyang mas malalim, okay, na kahulugan na kung saan mapapasukan mo yung realidad ng kayamanan na ito. Na ano siya? Okay, na itong treasure. Okay, itong treasure na ito ay una, siya ay isang mukha. Yung mukha pala ng tao yan. Yan ay walang iba kundi si Kristo. Yan yung mukha ni Kristo. Pagkatapos, yung mukha ni Kristo, yan yung persona ng Panginoon mismo. Pag nakita mo yung mukha, nakita mo yung kanyang persona. At itong persona ni Kristo, okay, ay hindi lang yung mukha, kundi yung index ng mata niya na mababasa mo dyan, okay, kung anong damdamin niya, ano ang kalooban niya. So, yan ang kayamanan sa realidad. Dapat umabot tayo sa ganyang klaseng experience sa Panginoon. Nakita mo na ba ang mukha ng Panginoon? Nahipo mo ba ang kanyang persona? Tapos nakapasok ka pa, nakita mo ba yung paligid ng kanyang mata? Nababasa mo ba? Okay, ang nilalaman ng kanyang kaisipan, kanyang damdamin, ng kanyang puso, no, sa pamamagitan ng index of the eyes. Pag meron kang ganyang karanasan, treasure yan. Yan ang totoong treasure. Ito yung ibig sabihin ng treasure in the earthen vessel. Okay, so medyo malinaw na tayo doon. Okay, ito. Tuloy natin yung basa. On the one hand, we can all declare that we are the earthen vessels. Okay, tama naman. And that Christ is a treasure within us. On the other hand, we need to see that it is only when we are living in the presence of Christ, looking at the index of His being, that we will sense that He is a treasure to us. Only, sabi niya, kung ikaw ay nabubuhay sa kanyang presensya, nakikita mo ang index o ang kahulugan ng kanyang kung ano siya. No? Diyan ka lang magkakaroon ng isang pandama na meron kang kayamanan sa loob mo. Kung walang ganyang karanasan, no, doktrina lang ang alam natin pero wala tayong karanasan. No, kailangan pumasok tayo sa isang malalim na karanasan. At sa aking paniwala, itong mga sinasabi rito ay nararanasan ng mga taong merong matalik na salamuha sa Panginoon. Yan ang ano. Kung wala ka niyan,
magaling ka sa doktrina, magaling ka magsalita, magaling ka umintindi. May mga taong ganyan, napakagaling eh. Pag nagsalita, daming alam, galing. At, pero sa karanasan, walang karanasan ng kayamanan na nasa kanya. Pero mayroong mga tao naman, meron talagang malalalim na karanasan, pero kulang ang kanilang utterance para mai-express ito. So, maganda rin yung may karanasan. At maganda rin yung may karanasan na may kakayahan, na isalita itong mga ganitong mayayamang pananalita. Of course, ito sinalita na sa atin to ng mga kapatid natin. Pumapasok tayo ngayon sa karanasan at sa paghahayag ng mga ganitong klaseng karanasan. Amen. Amen. In the whole universe, there is nothing that is more precious than beholding the face of Jesus Christ. The more we live in His presence, the more we will sense His presence. Amen. So sa buong sansinukob, sabi niya, wala nang mas mahalaga pa o mas importante, sa isang bagay na kung saan nakikita mo ang mukha ng Panginoon. Kung ang isang tao nakikita niya ang mukha ng Panginoon, yan ang pinaka-precious na bagay sa buong sansinukob. Totoo naman. Milyong-milyong Kristiyano meron sa buong sansinukob. Pero ilan sa totoong mga Kristiyano na nakakakita sa mukha ng Panginoon? Imposible bang makita ang mukha ng Panginoon? Hindi. Ito ay sinabi sa script, sa kasulatan. Sabi niya, mapalad ang mga dalisay ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Makikita. Kaya I think kahapon yun sinasabi natin. Kailangan maalis yung mga tabing. Mabaling tayo sa Panginoon, makita natin ang mukha ng Panginoon. At ito yung ibig sabihin ng nabubuhay sa presensya ng Panginoon. Yan, malinaw na. Nasa presensya ba ako ng Panginoon? Dapat nakikita ko yung mukha ng Panginoon. At kung nakikita mo yung mukha ng Panginoon, nakikita mo yung index ng kanyang mata at natatalos mo ang kanyang kalooban. Yan ang tunay na kayamanan. At walang katumbas itong kayamanan na ito sa buong sansinukob. Sa buong sansinukob. Alam ko, hindi marami ang merong ganitong karanasan. Pero maganda na naisasalita natin, nabibigyan natin ng liwanag. Naniniwala ako mula dyan, unti-unti may mga kapatid na makakapasok dito sa ganitong klase, mga kalaliman na tinatawag nating presensya ng Panginoon. Amen. So if we learn to forsake our old person, and instead take Christ as our person, by looking at the index of His eyes and enjoying His presence, we will have a sweet sense of the preciousness of the indwelling Christ. This experience will cause us not only to be happy, but also to shine. The glory of Christ will shine out from within us. Amen. Amen. So sinasabi niya dito, yung pinakamayaman na karanasan ng Panginoon, okay, ay yung makita ang kanyang mukha, makita ang index ng kanyang mata. At ito ay ang ibig sabihin ng tamasahin ang kanyang presensya. Tamasahin ang kanyang presensya. Ngayon, naintindihan natin, ako ba'y nasa presensya ng Panginoon? Meron ba akong pagtatamasa rito? Depende. Kung nakikita mo ang mukha ng Panginoon hanggang sa index ng kanyang mga mata. At dito, pwede mong sabihin, magkakaroon ka ng isang matamis na pandama. At
mataas na kahalagahan ng nananahan ng isang Kristong ito. Hindi ka lang magiging masaya, kundi magkakaroon ka ng pagsinag. No? Meron kang pagsinag. Naku, si brother, sumisinag. May liwanag. No? So, ito ay isang bagay ng buhay. No? Totoo naman, may mga believer, meron silang pagsinag. Meron din naman na habang nagsasalita, dumidilim. Pero meron talagang mga tao na meron silang pagsinag. No, na yung kanilang pagiging nasa presensya ng Panginoon ay umaabot sa karanasan ni Kristo bilang kayamanan nila. Amen. The Christ of glory as the excellent treasure is received by the believers through the illumination of the gospel of the glory of Christ. Amen. So ito yung tinanggap natin mula sa pagdiliwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. So yung unang karanasan natin na sinasabi natin pagliliwanag ay doon sa gospel. Doon sa gospel, nagkaroon ng pagliwanag. Yun ang unang beses na naranasan mo yung liwanag ng Panginoon. Kaya lang pagkatapos mo naligtas, minsan nawala na siya. Kasi hindi na natili yung ating pamumuhay sa presensya ng Panginoon. Kaya yung naranasan nating pagsinag ng liwanag, nawala na rin. Pero hindi naman talaga nawawala yan. Pwede tayo makabalik dyan. Depende sa pamumuhay natin sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Okay, so ito. Okay, so maganda to. Christ is the most excellent one in the whole universe. There is nothing that is more excellent than He. Since we have Christ as the treasure, the most excellent one, and the most lovely one, we do not love the world. It is not that we should not love the world, but that the world is inferior to the treasure, the excellent and lovely Christ. Amen. Okay. So sabi niya rito, walang mas ekselente na bagay sa buong sansinukob, no, na pwedeng ihambing kay Kristo bilang kayamanan. Walang pwedeng sabihin mo mas excelente. Siya yung pinaka-excellent na bagay dito sa buong sansinukob. Siya lang ang totoong kayamanan. No? At siya lang ang pinaka-excellente at pinaka-kaibig-ibig na isa. Okay? Ito ang dahilan bakit hindi natin maibig ang sanlibutan dahil dito sa isang ito. Ang sanlibutan ba kaibig-ibig? Oo naman. Hindi ko naman sasabihin na hindi. Maganda ang sanlibutan. No? Ang sanlibutan ay mas maganda kaysa sa kasalanan. Ang kasalanan ay pangit. Masagwa, pangit. Pero ang sanlibutan, may kagandahan siya. Pero bakit hindi natin kayang mahalin ang sanlibutan? Kasi merong isa na mas excelente kaysa sa sanlibutan. So ang usapan nito, hindi yung dapat wag mong mahalin ng sanlibutan o dapat mahalin mo. Hindi yan. Ang sitwasyon dito, ang sanlibutan ay inferior. Ang ibig sabihin ng inferior, mababang klase, mababang uri pagdating sa bagay ng pagiging excelente kung ihahambing kay Kristo. So yan yung ibig sabihin nito. Para bang halimbawa sa harapan mo, naglatag dyan ng brilyante, diamond. Dito sa isang side, dito sa kabila, merong kulay, isang bato na kulay pula na maganda rin. Pero yan ay ano lang, yung ilalim ng baso. Hindi, yung isa maliit lang siya pero diamond. Di ba? Sino ang pipiliin mo? Di ba? Mula sa kaalaman mo, mula sa karanasan mo, no, sino ang pipiliin mo?
Siyempre, yung mas excelente. Hindi ka na kailangang turuan. At yan din ang sitwasyon natin, mga kapatid. No, bakit hindi kayo nagmamahal sa sanlibutan? Di ba? Marami mga magagandang palabas. Bakit hindi nyo kinababaliwan? Mga concert, mga pwedeng aliwin o aliwan. Bakit hindi? Sapagkat si Kristo ang isang excelente. Ang Diyos natin, hindi siya takot. Hindi siya takot na iwanan mo siya. Kasi siya ang pinaka-precious eh. No? Ang problema lang ng mga Kristiyano, wala silang realidad nitong treasure na ito. Kaya yung iba, nahuhulog pa rin sa sanlibutan. No? Ang problema, hindi sila nakakapasok sa buhay na persona na ito. Hindi nila nakikita yung mukha niya. Hindi nila nakikita yung kagandahan ng paligid ng kanyang mata. No, hindi nila alam na kung nakita mo ito, no, ikaw ay isang hindi pangkaraniwang tao na nakakabatid ng kung ano ang Diyos. No, at yan ang totoong kayamanan. So maganda itong bahaging ito. Amen. So, yung last paragraph na ako, sabi niya, the illumination of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, has shined on us. The gospel of the glory of Christ in 4:4 corresponds with the knowledge of the glory of God in verse 6. Ito naman. So, meron na namang yung katumbas. So, sabi niya, yung image ng Diyos na tumutukoy sa kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Kasi ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo, yun yung larawan ni Kristo. No? Kaya yung Ebanghelyo, may kapangyarihan siya na magligtas at akitin ang tao upang sumunod sa Panginoon. So yun yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kasi meron siyang pagsinag ng kaluwalhatian ni Kristo. Yan yung Ebanghelyo ng kaluwalhatian. At itong Ebanghelyo ng kaluwalhatian ay katumbas ng kaalaman tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, paano ka magkakaroon ng pagkakita sa kaluwalhatian ng Diyos? Sa pamamagitan ng kaalaman. Ito ay ang scripture o kasulatan. Ang kasulatan ang nagbibigay ng liwanag sa atin. Kung walang kasulatan, walang kaalaman, hindi mo makikita ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo na tumutukoy sa larawan ni Kristo. Amen. God in verse 6. Okay. So we need to note that according to verse 6, the illumination of the knowledge of the glory of God is in the face of Jesus Christ. So ito tuloy-tuloy ito. Anong meron sa mukha ni Kristo? Okay, ito ay ang pagsisilay ng kaalaman tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Dinagdag niya yung salitang kaalaman. Ang kaalaman, mga kapatid, madalas ay nagmumula sa salita. Mula sa salita, nadadala ka sa kaluwalhatian o sa liwanag ng kaluwalhatian ni Kristo. And then, ito ay ang kabuuan ng mukha ni Kristo. So dito, pwede ko sabihin, ito ay hindi isang iglap na nangyayari. Ito ay mga karanasan din ng mga tao na dumudulog sa salita. Mula sa salita, anong meron? Kaalaman. At itong kaalaman na ito ay naging kaluwalhatian ni Kristo. At ito ay nagdadala sa atin sa mukha ng Panginoon. Kaya, ang isang believer, hindi pwede maging tamad. Huwag natin isipin na uupo tayo, ay, andyan ang liwanag ng Panginoon. Hindi, dapat dumudulog ka sa salita.
Kasi binanggit dito yung kaalaman. Saan ba natin nakukuha ang buong kaalaman tungkol sa Diyos? Sa salita. Ang mga taong dumudulog sa salita, merong kaalaman. At ang kanilang kaalaman ay nagdadala sa kanila sa kaluwalhatian. Sa kaluwalhatian. At itong kaluwalhatian na ito, merong pagliliwanag. Kapag sinabi natin, yung pagliliwanag tungo sa atin at naihahayag mula sa atin. Mula sa atin. Amen. Amen. This indicates, okay, that the gospel preached by the apostle was not a doctrine, theology, or teaching. Rather, it was a lovely person on whose face we can see the glory of God. Amen. So maganda na yan. Sabi niya, ang gospel ay isang buhay na persona. Okay, so isa siyang buhay na persona na kung saan sa kanyang mukha ay nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Para makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos, dapat maibaling ka dito sa personang ito. At mula dito sa personang ito, makikita mo yung kanyang mukha at nandoon yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At itong kaluwalhatian ng Diyos, sabi niya, the glory of God, the image of God. Ito yung larawan ng Diyos. Kaya palagi sinasabi natin nung nakaraan, kung nandyan yung larawan ng Diyos, nandyan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung nandyan ang kaluwalhatian ng Diyos, nandyan ang larawan ng Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin ng kaluwalhatian ay ang kahayagan ng Diyos. Kapag ang Diyos ay naihayag, Diyos yan, nakikita mo, yan ay kaluwalhatian. Amen. When we experience the glory of God shining in the face of Jesus Christ, this shining brings us into Christ as the image of God. We are attracted to such a Christ. Amen. So, sabi niya, kung tayo ay nasa karanasan ng kaluwalhatian ng Diyos, at mula dyan nakikita mo na sumisinag ang mukha ni Jesucristo, yan yung punto na kung saan ikaw ay maaakit kay Kristo. Naakit ka ba kay Kristo? No, kung hindi, dahil hindi mo nakikita yung kanyang mukha. Dahil hindi mo nakikita yung mukha niya, hindi mo nakikita yung kanyang kaluwalhatian, hindi ka naaakit. No. Kaya kung tatanungin niyo ako, bakit dito sa mundo may mga tao na talagang sumama sa Panginoon, sumunod, nagmahal sa Panginoon? Ito yung mga taong nakakita sa mukha ni Kristo. No, nakita nila yung mukha ng Panginoon. Si Stephen, nung pinato siya, nakikita niya ang Panginoon. Hindi siya tumakbo. So, usually, mga iba, pagbabatuhin mo yan, tatakbo yan. Pero siya, hindi siya tumakbo. Tumingala lang siya. Nakikita niya ang Panginoon. Naakit siya sa Panginoon. At dahil dyan, handa siyang mamatay para sa Panginoon. Ganong kalakas ang puwersa, no, ng pang-akit ng Panginoon. Hindi ka tatakbo. Amen. So, may kalaliman tong MR na to. Kanina nga sinasabi ko, medyo, nung binasa ko siya, medyo malalim tong MR. Pero sa mga taong may karanasan, no, amen na amen sila. Pero sa mga tao na wala namang ganitong karanasan, baka sabihin ninyo, ano bang pinagsasabi mo? Amen. Lord Jesus. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ay isang buhay na Panginoon. Sa pamamagitan ng salamuha, Panginoon, meron kaming kakayahan na makita ka bilang isang kayamanan na nasa loob namin. Makita ang iyong persona, ang iyong mukha, no, ang paligid ng iyong mga mata, makapasok sa iyong presensya, Panginoon. Nawa, ito mga salitang ito hindi lang maging doktrina sa amin. Madala kami sa realidad ng mga karanasan na ito
upang higit kaming maakit sa iyo, sumama sa iyo, sumunod sa iyo, magmahal at maglingkod sa iyo. Amen.